Hello Pangga! Alam kong palagi kong piniplex ang french fries na to. Pero ipiplex ko rin at malinaw na malinaw at walang halong cut para naman maintindihan nyo at nang magaya nyo to at nang masabi nyo naman talagang napakasarap nito. Sobra na kasi akong nagsasawa sa french fries na usual, nilalagyan ng powder, ng kung ano-ano pa. Kaya ganito ang way ng aking pagluluto. Hindi mo na nga kailangan dito ng sausawan dahil ito pa lang talagang masarap na siya. Crunchy outside at soft na tamang-tama lang ang pagkakaluto ang sa loob. Palagi ko nga itong piniplex kaya nga naman ay sa uulitin ay aking ituturo sa inyo ng malinaw na malinaw at nang masundan nyo. At sasabihin ko sa inyo Pangga na hindi talaga kayo nito magsisisi kung bakit ganito ang the way ng pagprito ko. Kasi kahit ang pamilya ko ay favorite na to. Kaya't sundan nyo lamang ako hanggang sa dulo. Kapag wala akong arena or anything, etong ginagawa ko, isang crispy fry. Kasi wala ka ng ibang hahaluin pa, kundi ang crispy fry lang. Malasang malasa na kasi ito at lahat ng ingredients ay nandito na. Less sa oras at ihahalo mo na nga lang. Anyway Pangga, nag-umpisa na nga ako at nilagay ko siya sa isang mangkok. Lalagyan mo lang yan ng paunti-unti ng tubig. Wag mong basta-basta na lang lagyan ng tubig kasi hindi mo siya matatansya. Dahil ang kailangan natin dito ay yung malapot siya at mabilis na kumapit sa french fry. Kaya kailangan ay paunti-unti lamang ang paglagay mo. At kapag nagawa mo nga iyon, ay ilalagay mo sa isang malaking lalagyan ang french fries. Kung bakit sa malaking lalagyan ay para mahalo mo siya ng mabuti. Kasi ang gagawin natin dito, before natin ilulublob doon sa ginawa natin kanina sa crispy fry na nilagyan ng tubig, ay lalagyan muna natin siya ng harina. Ang harina ay magsisilbi para kumapit ang crispy fry na nilagyan natin ng tubig sa french fries. Pero much better sana kung cornstarch yan kasi pag cornstarch makrunchy talaga siya. Pero okay lang din naman ang harina. Ito yung ginawa natin kaninang crispy fry na nilagyan natin ng tubig. So dapat tansya-tansyahin siya para maging ganyang kalapot. Kasi pag sumobra ka at hindi ganun siya ka-crispy. So ilalagay mo nga yan sa french fries na nilagyan mo ng harina kanina. At ito na nga po ang dahilan kung bakit sa malaking lalagyan mo siya lalagay para naman mahalo mo siya ng mabuti at kumapit lahat ng hinalo natin na crispy fry na may tubig. Kasi kung sa mangkok nga naman or sa may lalim na bowl, hindi siya masyadong nahahalo kung para sa akin. Kaya ako, preferred ko, dyan ko nilagay sa malaking lalagyan para mailagay ko ng evenly ang lahat ng mga ginawa nga natin na crispy fry. At before nga po niyan, ay pinipare ko na ang aking mantika kasi kailangan po mainit na mainit ang mantika para talaga crispy ang pagkakaluto. Pero kapag lulutuin mo na siya, ay ilalagay mo siya sa mahina or katamtamang lakas lang ng apoy para naman hindi siya masusunog. Struggle nga lang po kapag piniprito mo to kasi nga naman magdidikit-dikit siya. Ginagawa ko nga lang po dyan ay kung kaya, kung may malalaki ay iniisa-isa ko. Pero kapag marami naman ay hinihiwalay-hiwalay ko na lang siya doon sa loob ng kawali. As you can see Pangga, kita nyo naman ay crispy po talaga yan. Pero sa labas lang, ang loob niyan ay hindi naman ganon ka-crispy na para sa akin ay tamang-tama lang sa akin. Pero nakadepende po rin po yan sa inyo kung ang gusto ninyo ay crispy sa loob at labas. Tatagalan nyo lang po ang pagluluto. Thank you for watching. Babush!